Yung conflict, usually nangyayari talaga to sa relasyon. Hindi natin maiiwasan yan, lalo na kung marami tayong struggles na kinakaharap. Problemang hindi maresolba. Yung mga kamag-anak na nangingimasok sa relasyon. Ang sakit talaga sa ulo kapag marami kang problema. Minsan na nadamay pa yung mga mahal natin sa buhay. Tama? Nagkakaroon tayo ng conflict with them. If ganyan yung nararamdaman mo for a few days na or right now sa sitwasyon mo ngayon, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Dahil dito kapatid, pag-uusapan natin kung paano natin aayusin kapag nagkakaroon na ng conflict sa relasyon. Kung interesado ka malaman kung ano na itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimot. Gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So wala na rin paligoy-ligoy pa kapatid. Ang unang bagay na makakatulong sa inyo na ma-resolve yung mga conflict sa relasyon nyo ay yung nag-listen natin to understand, hindi para mag-response lang. Kasi usually yung pag-aaway o pagkakaroon ng misunderstanding sa relasyon, nag-o-occur yan dahil hindi willing makinig yung isa sa isa, di ba? Ang pinofokusan natin kung ano yung isasagot natin sa argumentong binato sa atin, di ba? Kapag nasa ganyan tayong sitwasyon, gusto mo maging maayos yung relasyon nyo o hindi magkaroon ng conflict, we need to start to pause, absorb, and try to understand our partner's feelings. Kung ano yung perspective niya, intindihin natin. Ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon niya para maintindihan natin ang gusto kung ano yung pinagdadaanan niya. That way, kapatid, mariresolve natin ng maayos at makita natin kung ano ba yung pinanghuhugutan ng partner natin at maintindihan natin kung saan sila nanggagaling. Okay? Ikalawa, take a break when things get heated. Kapag ka nagsisimula ng sumigaw o tumaas yung boses ng bawat isa sa relasyon nyo, o kaya naririnig mo na yung mga salita na hindi niya nasasabi sa'yo dati, we need to pause, step away, and cool down before continuing the discussion, di ba? Kasi kapag sinabayan natin yung init ng ulo, init ng sitwasyon, mas magkakaroon ng conflict sa pagsasama. Di ba? Mas magkakaroon ng sakit ng ulo sa hinaharap. Okay? Ikatlo, gumamit ka ng ako sa statement na gagamitin mo. Instead na mag-blame ka o i-blame siya. Di ba? Halimbawa, sinabi mo na, "You never helped me." Di ba? Kapag ginawa mo to, yung partner mo, ang mangyayari sa kanya, pupunta siya sa punto na magiging defensive siya. What if palitan natin yung pambi-blame sa I statement? Halimbawa, masyado na akong napapagod dito sa bahay. Masyado ako na-overwhelmed sa mga problemang kinakaharap ko. And I need your support for this. Ano sa tingin mo yung magiging reply na sa'yo? Kung gusto mong may pinpoint sa partner mo, kailangan ipaintindi mo sa kanya at hindi i-blame sa kanya. Okay? Ikapat, mag-focus lang sa solusyon at hindi sa problema. Yes, problema ay dumarating sa atin sa araw-araw. Normal yan. At usually, kapag may problema, may argumentong susunod dyan. At sa argumento na yon, hindi dapat natin pinaparamdam na nagbe-bend tayo ng frustration natin sa partner natin. Diba? Mas maigi na mag-isip kayo ng paraan kung paano nyo ma-fix yan together. Try asking na, paano ba natin maresolusyonan tong problema na to? Mas madali nyo masosolve yung problema kung dalawa kayo nag-iisip kung paano nyo susolusyonan yan. Okay? Kalima, kailangan nyo ring mag-agree to disagree. Minsan, di ba? Kasi almost lahat ng argument kapag nagsimula yan, kailangan may manalo, di ba? Pero minsan, may problema na sobrang hirap masolusyonan. At normal yan at okay lang yan. Ang kailangan nyo lang gawin is respeto nyo yung each other's view o each other's perspective. Siyempre, mag-move forward. Kasi not every argument has to have a winner. Kasi imagine kung nanalo ka sa isang argumento, anong nararamdaman ng taong natalo sa argumento niyong dalawa? Frustration, hatred towards you, di ba? Pero kapag natalo ka naman sa argumento, ano yung mararamdaman mo rin sa taong nanalo sa argumento? Frustration, hatred towards him, di ba? So, kung nasa loob kayong dalawa ng isang relasyon, parehas kayong talo kapag nangyari yan. Kaya nobody wins in arguments, parehas kayong matatalo, di ba? Parehas nyo mararamdaman yung defeat even if you win or you lose. Kaya, much better na mag-agree to disagree paminsan-minsan. Okay? So, I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko yun. If nabigyan ko kayo ng tips, ideas, o insight, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa nila.
Natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa panagiyan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaarap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken